Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, yan ang una kong naaalala sa Batangas. Hindi ito amoy ng yaman, kundi amoy ng pagod at pag-asa. Ako nga pala si Ernesto, at sa bawat pagbuhos ng pawis sa bukid, ang nakikita ko ay hindi lang ang aking sarili, kundi pati na rin si Rose Ann, ang aking asawa, at si Chanel, ang aming munting anghel na 2 taong gulang pa lamang. Mahirap kami, oo, pero sa hirap na yon, mayaman kami sa pagmamahal o sa akala ko lang. Isang gabi habang si Chanel ay mahimbing na natutulog sa pagitan namin ni Rose Ann, pinisil ko ang kamay niya. Rose, kailangan nating kumilos. Hindi sapat ang kinikita ko dito. Kailangan kong lumayo kahit 10 buwan lang para makaipon tayo ng sapat na pera para sa kinabukasan ni Chanel. Nagulat siya. Ano? Saan ka pupunta? Paano na kami? Paano kami ni Chanel? Ang tinig niya ay puno ng pangamba. May nag-alok sa akin ng trabaho sa malayo, sa probinsya ng kaibigan ko. Malaki ang sahod. Sapat para maitayo natin ang sarili nating maliit na tindahan para hindi ko na kailangan pang lumayo ulit. Inabot ko ang kamay niya at idinampi sa pisngi ko. Kailangan nating gawin to, Rose, para sa kinabukasan natin. Pinagmasdan niya ako. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kasigaruduhan sa aking mga salita. 10 buwan? Ang tagal naman. Mabilis lang yon. Sa bawat padala ko, isipin mong lumalapit tayo sa pangarap natin. Pangako, mahal, babalik ako at hindi na tayo maghihiwalay pa. Kinabukasan bit-bit ang isang lumang bag at ang bigat ng pamamaalam sa aking dibdib. Niyakap ko si Rose Ann, pati na rin si Chanel. Ang pag-iyak ni Chanel nang kumalas ako sa yakap niya ay parang 1,000 karayom na tumusok sa aking puso. Mag-iingat ka, Ernesto, bulong ni Rose Ann. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Kayo rin, tatawag ako. Magpapadala ako kaagad kapag nakasahod na ako. Sagot ko, pilit na pinipigilan ng sarili kong huwag lumingon. Bawat hakbang papalayo sa aming bahay ay parang pagtapak sa basag na salamin. Masakit pero kailangan. Lumipas ang mga buwan, bawat sentimo na kinikita ko ay pinapadala ko kay Rose Ann. Malaki ang sahod ko doon. Sapat para mabuhay kami ng komportable sa Batangas at may matira pa. Ngunit sa bawat tawag, iisa ang naririnig ko mula kay Rose Ann. Ernesto, wala na namang natira. Ang daming gastusin dito eh. Ang taas ng presyo ng bigas tapos nagkasakit pa si Chanel. Kailangan ko ng gamot. Ang tinig niya ay laging punong-puno ng pagod at pag-aalala. Ano? Paano nangyari yun? Malaki ang ipinapadala ko, Rose. Dapat may natitira pa. Ang pagtataka ko ay lumaki sa bawat buwan. Nagpadala ako ng higit pa sa kailangan, sapat para hindi lang makakain sila, kundi makapagtabi pa. Naku, Ernesto, hindi mo kasi alam ang hirap dito. Ang daming kailangan. Basta, nagkakasya naman pero wala naman talaga natitira para sa ipon. Ang pagiging malayo ang nagpapahirap sa akin. Hindi ko nakikita kung ano ang nangyayari doon. Nagtitiwala ako kay Rose Ann. Pero ang pagtataka ay unti-unting kumakalat sa aking isipan. Parang isang mabagal na lason. Sa wakas, natapos ang 10 buwan. Ang pagbalik ko ay puno ng pag-asa at ang hangin ng Batangas ay sumalubong sa akin. Sa bawat paghigop ko nito ay ramdam ko ang pag-asa ng bagong simula. Ngunit pagdating ko sa aming bahay, ang lahat ay tila pareho pa rin. Ang maliit na kubo, ang lumang kagamitan, at ang malaking puno ng mangga sa harapan. Lahat ay walang pinagbago. Niyakap ko si Rose Ann ng mahigpit. Miss na miss ko na kayo. Nasaan si Chanel? Nasa loob, natutulog. Ang tagal mo. Mahina niyang sambit. Ang yakap niya ay tila walang sigla. Pumasok ako sa loob, nakita ko si Chanel, payat pa rin at tahimik na natutulog. Ang lahat ng pagod ko sa pagtatrabaho ay tila nawala sa isang iglap nang makita ko siya. Ngunit may kakaiba. Ang bahay ay hindi nagbago. Walang bagong gamit. Walang palatandaan ng ipon na dapat ay naipon namin. Lumipas ang mga araw at ang pagtataka ko ay lumalim. Araw-araw, paggising ni Chanel, lumalabas siya at itinuturo ang malaking puno ng mangga sa harapan ng bahay. Puno, puno, sigaw niya
at pagkatapos ay umiiyak siya. Tila may hinahanap. Chanel, tama na. Huwag mo ngang ituro yan. Wala naman kung ano dyan. Sigaw ni Rose Ann, ang boses niya ay puno ng galit at minsan ay sinasampal niya ang kamay ng bata. Bawat araw pareho ng senaryo. Ang pag-iyak ni Chanel, ang pagtuturo niya sa puno, at ang galit ni Rose Ann. Parang may mali. Ramdam ko yon sa aking buto. Ang puno? Bakit? Isang umaga habang nag-aalmusal kami, sinabi ni Rose Ann, Ernesto, mamimili lang ako sa palengke ha. Kailangan natin ng gulay. Sige, mag-iingat ka. Sagot ko, pero ang nasa isip ko ay ang puno ng mangga. Ito na ang pagkakataon. Pagkaalis niya, lumabas ako at kinuha ang matalim na palakol. Pinagmasdan ko ang puno. Matanda na ito at malaki. Hindi ito madaling putulin. Pero kailangan kong malaman kung bakit laging umiiyak si Chanel at itinuturo ito. Sinimulan kong putulin ang puno. Bawat hampas ng palakol ay may kasamang tanong sa aking isipan. Ano ang nasa punong ito? Bakit ganito ang reaksyon ni Chanel? Bakit nagagalit si Rose Ann? Lumalim ang hiwa habang papalapit ako sa gitna. Nakita ko ang isang maliit na butas. Sapat lamang para ipasok ang kamay ng isang tao. Nagulat ako. Hindi ito likas. May naglagay nito. Pinaigting ko ang bawat hampas nang tuluyan ng bumagsak ang puno at humiwalay ang bahaging may butas. Kinapa ko ang loob. Mayroon akong naramdaman, isang bagay na nakabalot sa plastik. Inilabas ko ito. Ito ay isang bandal ng pera, nakabalot sa makapal na plastik. Malaking halaga, higit pa sa inaasahan ko. Hindi ito ang pera na ipinapadala ko, mas marami ito. Kasama ng pera, may isang papel. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ang papel. Ang nakasulat doon ay parang sampal sa aking muka. Bawat salita ay tumatagos sa aking puso. Ito ang pera. Huwag mo lang sabihin kay Ernesto na hindi niya anak si Chanel. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wala akong balak na ipagdamot sa'yo ang anak natin. Pakiusap, Andrew. Hindi ko pwedeng iwan si Ernesto dahil malaking kahihiyan to. Pero ikaw ang mahal ko. Nagdilim ang paningin ko, ang mundo ay tila gumuho sa aking paanan. Si Chanel? Hindi ko anak si Chanel. Si Andrew? Ang pera? Ang mga buwan na nagtatrabaho ako na malayo, ang paghihirap ko, ang pagtitiwala ko, lahat ay niloko. Ang galit ay kumulo sa aking dibdib, mas matindi pa sa init ng Batangas. Narinig ko ang yabag ni Rose Ann. Papauwi na siya. Bumalik ako sa loob ng bahay, ang pera at ang liham ay nasa aking mga kamay. Nakatayo ako sa gitna ng sala at naghihintay. Pumasok siya, bitbit ang basket ng gulay, ngumiti siya nang makita ko. Ernesto, bakit naman parang namumutla ka? Hindi ako sumagot, ipinakita ko sa kanya ang pera at ang liham. Ano to, Rose Ann? Ang boses ko ay parang yelo, matalas at malamig. Nanlaki ang mga mata niya, ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Ang basket ng gulay ay nahulog sa sahig, kumalat ang mga kamatis at sitaw. Ernesto, paano mo? Saan mo nakuha yan? Ang tinig niya ay nanginginig. Sa puno. Ang puno na laging itinuturo ni Chanel. Ang puno na pinipigilan mo siyang ituro. Ang puno na itinago mo ang katotohanan. Bawat salita ko ay may bigat ng galit. Sabihin mo sa akin, Rose Ann, sino si Andrew? At bakit hindi ko anak si Chanel? Lumuhod siya sa aking harapan. Ernesto, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nagkamali ako. Ang mga luha niya ay dumaloy, ngunit para sa akin ang bawat patak ay parang langis sa apoy ng aking galit. Nagkamali? Ito ba ang nagkamali, Rose Ann? Ang lokohin ako? Ang hayaan ako magtrabaho ng parang aso sa malayo? Habang may iba kang kasama? Habang may anak kayong iba? Hindi, Ernesto, hindi ganun. Nagkamali ako isang gabi. Si Andrew, pinapadalhan ko siya ng pera para hindi niya sabihin sa'yo na anak namin si Chanel. Ayaw kong ipagdamot ang anak namin pero ikaw pa rin ang mahal ko, Ernesto, ikaw lang. Isang malakas na sampalang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay malingaw-ngaw sa tahimik na bahay.
Ang sakit sa aking puso ay mas matindi pa sa sakit ng aking kamay. Mahal? Mahal mo ako? Kung mahal mo ako, hindi mo gagawin to. Hindi mo ako lulukohin. Hindi mo hahayaan na maghirap ako para sa isang anak na hindi ko pala kadugo. Ang hininga ko ay mabigat. Ang galit ay kumukulo sa bawat ugat ko. Ernesto, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para kay Chanel. Mahal na mahal mo siya, di ba? Kahit hindi mo siya kadugo, anak mo pa rin siya. Ang mga luha niya ay bumuhos, ang kanyang muka ay namumula sa sampal at pag-iyak. Chanel, huwag mong gamitin si Chanel para pagtakpan ng kasinungalingan mo. Ang bawat pagmamahal ko sa kanya ay ngayon ay may bahay na pagtaksil mo. Umalis ka, Rose Ann. Umalis ka sa buhay ko ngayon na. Saan ako pupunta, Ernesto? Wala naman akong ibang pupuntahan. Hindi ko na problema yan. Umalis ka na lang. Isama mo ng anak mo. Hindi ko na kaya kayong makita pa. Unti-unti siyang tumayo. Ang mga mata ay puno ng takot at kalungkutan. Lumapit siya sa loob. Kinuha si Chanel na nagising sa ingay. Ang bata ay umiiyak. Hindi maintindihan ang nangyayari. Mama, Papa? Ang mahina niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko kayang tingnan ng bata na inakala ko ay akin. Na pinaghirapan kong buhayin. Na pinangarap kong bigyan ng isang magandang kinabukasan. Ang sakit talaga, sobra. Lumabas si Rose Ann bitbit si Chanel. Ang kanilang mga yabagay unti-unting nawawala. Naiiwan akong mag-isa sa bahay sa loob ng bahay na puno ng pag-aalala ng kasinungalingan. Ang pera at ang liham ay nasa sahig pa rin. Parang mga piraso ng basag na salamin. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Ang galit, sakit at pagtataksil ay kumain sa akin. Ang bawat pangarap na binuo ko ay gumuho sa isang iglap. Isang bagay lang ang alam ko. Hindi na ako magpapaloko pa. Kailangan kong bumangon. Simula noon ang buhay ko ay laging trabaho. Trabaho ako ng doble, triple. Ang lahat ng galit at sakit ay ginamit ko bilang gasolina para sa aking ambisyon. Hindi na ako nagpadala sa emosyon. Ang tanging layunin ko ay maging matagumpay upang ipakita sa kanila, sa mundo, na hindi ako babagsak. Mula sa pagiging magsasaka, pumasok ako sa iba't ibang trabaho, nag-aral, nagbasa, nag-obserba. Natuto ako sa negosyo, nag-ipon ako, nagtayo ako ng sarili kong maliit na tindahan. Pagkatapos ay lumaki ito. Naging mga tindahan at kalaunan ay naging isang maliit na kumpanya. Ang Batangas na dating saksi sa aking paghihirap ay naging saksi rin sa aking pagbangon. Lumipas ang mga taon, ang sakit ay naglaho, napalitan ng katatagan. Ang alaala ni Rose Ann at Chanel ay naging malabo na lang, parang lumang litrato. Nakilala ko si Linda. Si Linda ay tahimik, mabait at higit sa lahat ay tapat. Hindi ko na hinanap ang pagmamahal na may bahid ng kasinungalingan. Sa piling Linda, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Isang hapon habang nagmamaneho ako patungo sa aming mga bagong proyekto sa bayan, nakita ko siya, si Rose Ann, nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang muka ay puro pasa. Ang mga mata niya ay walang buhay. Ang kanyang damit ay gusot at marumi. Sa kanyang tabi nakaupo ang isang batang babae, payat at malungkot, na may hawig kay Chanel. Nang dahil doon, napahinto naman ako. Kumirot yung puso ko, hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa awa. Ang babae ni minsan kong minahal ng buong puso ay ngayon ay wasak na wasak. Bumaba ako sa sasakyan, naglakad ako papalapit sa kanya. Tumingala siya at nagtama ang aming mga mata. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkilala. Ernesto? Ang tinig niya ay mahina at halos pabulong. Hindi naman ako sumagot, pinagmasdan ko lang siya. Ang mga pasa sa mukha ay nagkwento ng isang buhay na puno ng sakit. Si Andrew, iniwan niya ako. Sinasaktan niya ako. Wala na akong matirhan, Ernesto. Ang mga luha ay bumaling sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito ang mga luha na nagpapabagsak sa akin noon. At nasaan naman si Chanel? Tanong ko, ang tinig ko ay walang emosyon. Ito siya, Ernesto, ang anak mo. Tinuro niya ang batang babae sa tabi niya. Ito si Chanel, lumaki na siya. Tiningnan ko ang bata. Ang mga mata niya ay parang sa akin, pero ang sakit sa loob ko ay malalim pa rin.
Hindi ko na siya nakikita bilang anak ko, nakikita ko lang ang ebidensya ng pagtataksil. Sinasaktan ka ni Andrew? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Tumango siya. Ang mga luha ay dumadaloy ng mas malakas. Oo, pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Wala na akong matirahan, patawarin mo ako Ernesto. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Pinagmasdan ko siya. Ang dating Roseanne na kilala ko ay wala na. Ang nakikita ko ay isang anino ng nakaraan. Ang galit na dating bumabalot sa akin ay naglaho na. Napalitan ng isang malamig na pagtanggap ng katotohanan. Roseanne, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Ang mga nagawa mo ay hindi na magbabago. Ang sakit na idinulot mo ay hindi na mabubura. Ang buhay ko ay nagbago na. Masaya na ako. Meron na akong sariling pamilya, Roseanne. Hindi ko na kaya pang balikan ang nakaraan. Tumalikod ako. Ang mga yabag ko ay mabigat ngunit ang aking kalooban ay magaan. Hindi ko siya tinulungan. Hindi ko siya pinatawad. Hindi ko na kailangan. Ang aking tagumpay ay hindi na para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Ang pagiging matatag ay ang aking pinakamalaking paghihiganti. Nagpatuloy ako sa paglalakad, papunta sa aking bagong buhay, kasama si Linda, ang babaeng nagbigay sa akin ng tunay na kapayapaan at pagmamahal. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan ay nandoon pa rin, pero ngayon, amoy na ito ng aking tagumpay. Ikaw, anong natutunan mo sa isang maikling istoryang to? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.